na, dali. Eto na nga! Eto na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Eto na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Jota po. At ito naman po si Papa O at ang Odidito. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa amin? Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, i-chika na namin, dali. Ay, na-miss natin yan. Oo nga. O, ako na rin bago kayo sa aming background. Yes. Nanghiram lang naman kami, no? Dinala natin dito? Dinala natin dito ang showbiz update. Hi! Oo. Sa bahay ni Charles Adano. Tsaka Yes. ni Chrissy Villegas. Yes. Oo, ayan. Napakaganda, Tito Orgy. Ang ganda, diba? May Parang museum. dahil ang sahig nila aquarium. Ay, So, diba? yung ganon. Tapos na dahil palang vintage car. Yeah. Ay, di ba binlagyan ni Jex? Yes. Oh, ayan, di ba? Ang tataray. O, naku na, i-promote pa tuloy yung vlogs ni Jex. Oo. Oh. At ang laki na kinita dyan ni Jeff, hindi man lang Wow. binigyan yung may-ari ng bahay. Ay, talaga Diyos ko, ba? alam mo, pag nagbigay si Jex, hindi siya yan. Maniwala ka sa akin. Yeah. Oo. Siya pa nga nanghihigay kanina pa nangahaba. Kaya, naharbatan ako, Mama Loy. Di Ah. ginagamit yung birthday. Oo, Diyos ko. Sinimulan na kanyang ng birthday, fundraising. birthday Nakakaloka. fundraising. Tapos hindi man lang nagkahanda bilang puhunan niya, di ba? Kaya nga. Kapal ng mukha, Eh, Sobra. ganun talaga. di ba? Ay, alam na-excite na ako para sa birthday ni Jex. Yes! Hoy, teka sandali. Alam nyo kayo, sasamanin nyo. Bakit? Kung kailan wala yung tao, sa kanyo pinag-uusapan. Di ba? Kanina ba namin naman na yan, di ba sa'yo? Bakit? Salamat ka, magbe-birthday ka na sa September Ay, 8. buti naman. Oo, sana naman hindi ka makasingil dito. Nung ka wag nabababad singil Pag may na eh. nangingi po sa inyo, si Jeff po talaga, hindi Ay, pwede kapag- scam. Ang target daw niya ay malampasan niya yung 200,000 na nakarbat niya Ayan. last year. Oo. Bye! Pero walang pa-birthday pansit, walang ganun, di ba? Ganyan yung mga palang mukha. Hindi na yung regalo, walang party. Malalagpatan ba yung 200,000? Kaya yan, kaya yan. Kaya yan. Magkano na ba so far? Kaya yan o kaya this? Ha? Ay, naku. Kaya this? Kaya yan, kaya yan. Kaya this? Ah. Sige na nga. Bye! Iwan muna kayo. Naku, pag kaya this, ilang milyon yun? Kaya yun. Paano mo kaya? Diyos ko. Pag ano yan, pag kaya this, Diyos ko, alam mo na, hindi na. Oo. Pasensya na, hindi mo na ko appear si Josa muna, tsaka si Mrena. Yes! Oo. Siyempre, naninimbang yan kung sino mas nagbigay ng maganda. Ha? Oo. Whoever gives the better amount. Yes. Doon ang loyalty niya. Ganyan Ha? si Jex. O, di ba? Alam nyo kayo, consistent kayo ha. Nandito pa ako, no? Nandyan lang ako. Sorry. Talagang yan talaga. Kung kailan wala, sa kanyo pag-uusapan. Pasensya ka. Alam mo naman yung nahawa na kami sa ugali mo. Tuloy. Basta sorry, Jeff, hindi kita na ipagtanggol. Ay, nako. O, eto na nga. O, lumayas ka na, Jex. Baka maningil ka pa. Okay, so... Alam mo, sa nakaraan nating vlog, no? Marami nagre-react. Una na rito kay Heart Evangelista. Ikinumpara pa yung dati niyang picture nung hindi pa sila ni Chis Escudero. Kailan sila ikinasal? 2013? Oo. O, yung 2012 daw, ganyan pa lang daw ang itsura ni Heart. Nung 2013 na pataas, masyado raw gumanda si Heart. O, anong kinalaman nun? Doon Hindi sa nga, parang mas napaganda daw nung naki-Chis Escudero na. Pero kasi nung kinasal sila, doon lang din naman siya naging brand ambassador ng mga luxury brand. Oo, kaya Diyos ko, alam mo yung mga netizen, hindi ba hagilap sila na hagilap ng resibo? Oo, talagang kukuhaan nila ng ETU. Oo, katulad nito. Yan meron pa nag-comment. May bagong mansyon daw ang tatay ni Heart Evangelista sa Sorsogon. Taga doon ba sila, Heart? Ang taga roon ay si Senator Chis Escudero na naging governor ng Sorsogon. Oo, yon. So yung bahay na
itinuturo na sabi ay mansion daw ng tatay ni Hart, hindi namin alam. Oo, hindi ko rin Itanong mo alam. si Hart, close kay Hart. Ha? Teka, tatanong ko. Agad-agad? Ano ba sabi ni Hart? Ito na nga, sabi ni Hart. Walang reply. Ay, baka busy! Oo. Baka nang wala kang load. Ha? But anyway, kinakabit din si Hart sa mga nepo-nepo baby na napapabalita. Parang would that make her sumasakay sa pribilehiyo na nakukuha ni Senate President Chis Escudero pagka ganyan? Pero yun nga na kasi di ba nabanggit nga din natin na nakarang episode na trabaho ni Hart, yun yung work niya. Oo. Na i-promote yung mga brands. Correct. So, hindi naman necessarily lahat ng mga nasa picture sa Instagram niya, kanya, di ba? Yung iba doon, regalo ng brand na pinapakita naman niya, ina-unbox niya na binigyan siya ng kung ano-anong brands, di ba? Tapos yung iba naman, gamit niya sa Fashion Week. Alam naman natin, pag sa Fashion Week, di ba, kompleto yan from head to toe, sapatos, damit, bags, di ba? Pino-provide yan ng mga brands. So, hindi naman siya nag-flex ng lavish na lifestyle kasi ang kanya, majority work. Diba? Kinomission siya na i-endorse or i-promote na isang brand. isuot at i-post, di ba? Kasi ngayon kino-question, masyado raw gumanda si Hart Evangelista nung maging asawa ni Chis. Tito Oji, wala ka pong sinabi dyan na nung napangasawa ni Chis si Hart, si Chis naman ay naging Sandali lang. Careful ka, ha? Careful ka. Ano yan tungkol kay Chis? Naging Senate President, Tito Oji. Tito Oji. Nagiging nervyosa ka na, Tito Oji. Ako yung may nervous, Tito Oji. Parang takot naman kayo. Ayaw ko pang manumpa, Tito Oji. Sige, kapag taasan ka ng kilay ni Senator Chis. Ayun ako. But anyway, ayan lang yung mga issue. Pero ako naniniwala na talaga namang mabenta si Hart bilang endorser, promoter ng isang brand. Yes. Oo. Lahat ng halos pinapromote niya na nasa sold out worldwide. See? Yung isang pabango na ginagamit niya, di ba? Yung ginagamit namin, sabi niya, ang bango natin, mamalay, no? Di ba nung nakailang tindahan na nagtatanong ako, wala sold na. out. Hindi, tinatago lang nila sa'yo. Ha, talaga ba? Ayaw nila na, ano ba yung brand natin gagamitin nila? Ay, totoo ba? Credit card na naman gagamitin. Sabi ko na nga ba wala akong credit card. Kaya nagtimpla na lang siya ng sarili niyang Pagkalahin, wala na agad yung amoy. amoy lemon. Sabi ko na nagpigana naman ng kalamansi si Loy. Hindi, Tito Oji, Bida liquid na ginamit niya. Dishwashing liquid ni Coco yan. Yes, mabango naman kasi talaga. In fairness, amoy ko si Loy mabango. Diba? Ginaganon lang niya yung liquid eh. Anyway, hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ang mga netizen sa paglalahad o paglalatag ng mga resibo ng mga nepo babies kung saan talaga namang lavish ang lifestyle. Na hindi nila yan titigilan. Tito Oji, parang hindi niya rin tinitigilan. Parang every episode talaga. Ay talaga? Nabuisip. Diyos ko. Basta, alam nyo, ayan na nga. Nung Monday nga, ayan na. Ipinatawag na ng mga Senado ang mga concerned. Yes, para dyan sa lavish. At saka dyan sa mga kontraktor at sa DPWH. Pinalitan na nga ni, di ba? Si Vince Dizon. Si Secretary Bonoan ng DPWH. Dapat si General Torre ilalagay daw o itatalaga bilang corruption czar. So, tuloy na? Ay sana, Diyos ko, oo. Alam mo, talagang sasaluduhan ko si BBM dyan. In fairness. Kasi talagang kino-call out na yan lahat, no? Pati siya umaaray na Diba? Kita mo nga, dun sa Mother Ignacia, di ba? Bumaha na. Diyos ko, nakakaloka yung baha sa Mother Ignacia, di ba? Nakakaloka. 2 to 3 p.m.
Diyos ko, lumubog ang mga sasakyan, ano? Diba? Nakakaloka. Ayan, hinahanap na naman yung flood control project kung kanino raw yon. Nakakaloka. Pati Asa na? sa inyo. Diyos ko, nagbaha yung kamyas. Oo. Nakakaloka yun, Diyos ko. Hanggang tuhod. Hindi na mabuhat ni Ellen Lihim daw yung rep. Oo, kaya kinantahan na ng hanggang tuhod. Baha, tuhod, halik at ulo. Actually, Tito Oji, hindi baha yun. Ano? Luha ko yun. Ay. Kasi naiiyak na ako sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil grabe yung korupsyon. Halata naman sa lipstick mo. Ha? Paduguin ko lalo yun. Hindi, di ba? Diyos ko, ito naman sa mga politiko naman talaga namang humamig ng bongga sa mga ghost project at sa flood control project. O sa makonsensya naman kayo. Bit-bit nyo hanggang anak nyo, in-extend nyo. Nakakaloka. Oo, ngayon, patunayan nyo na hindi kayo corrupt. Nakakaloka. Grabe ang corruption pero walang umaamin na corruption. Diba? Oo nga, Nay. Sino nga ang aamin? Walang umaamin. Ito pang mas nakakaloka. Oh. O yung gusto mag-imbestiga. Oh. Binalandra lahat ng mga pangalan, di ba? Meron dyan ng mga politiko, binabalandra yung mga pangalan ng mga nakinabang sa flood control project. Oh. Pero sila mismo, meron namang kagagahan. Hindi mo naman pwedeng ikatwiran na, no, 1 milyon siya, ako 10 piso lang ang kinurakot. Piso man yan, di ba? Basta hindi galing sa inyo, hindi siya audited. Di ba? Hindi siya na-i-report. Corruption yan, ano? Diyos ko, ano ba itong mga politiko natin? Tignan nyo, ang bababa na ng tingin ng mga tao sa mga politiko ngayon. Diba? Pero sana na yun, sa mga nangyari, mas namumulat na yung mga mamamayan tungkol doon sa realidad ng corruption. Correct. Ay nako, kaya dapat sa 2028, bumoto tayo ng tama. Huwag tayong bumoto ng may tama. Ay, alam mo, tama ka dyan. Yeah. Tama-tama ka dyan, Tito Oji. Ay nako, ito pa isa ha. Ano yun, Nay? Hindi si Gladys Reyes. Oh! Gladys Reyes, wala kang utang na loob sa GMA. Bakit? Abay, pumirma sa ABS-CBN! Tatas! Bakit daw siya pumirma sa ABS-CBN samantalang ang nagbibigay ng project sa kanya o ng teleserye ay ang GMA? Bakit daw hindi sa Sparkle? Teka lang, inalok ba siya ng Sparkle in the first place? Yes! Hindi nga siya inalok ng Sparkle. Akala ko, yes, inalok Si Direk Lauren Jogi pa ang nagtanong kung meron ka na bang manager kasi nga syempre wala na si Ate Lolit, diba? So winelcome naman si Gladys at tinanong pa si Gladys, anong gusto mong direksyon ng iyong career dito sa ABS-CBN o bilang kami yung manager mo ngayon? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga nag-alok ang Sparkle. Nag-react lang ang Sparkle nung pumirma na si Gladys sa Star Magic. Ngayon, yung pagtatrabaho naman, kung may trabaho sa GMA, si Gladys, pwede naman makipag-coordinate ang GMA sa Star Magic kasi nagpapalitan naman sila ng artista. Yes. Diba? Si Dominic Ochoa ay alaga ng Star Magic. Even si Sweet Lapus, alaga rin ng Star Magic. Sino pang alaga? Si John Ercilia, naglolong yan, alaga yan ng Star Magic. Ibig sabihin, nahihiram naman yung mga artista ng Star Magic o na para magtrabaho sa GMA. Pwede rin ganun si Gladys. At saka na, di ba, OG naman si Gladys sa ABS-CBN. Correct. Marak Lara. Diba? Oo. Kaya nga, nakakaloka. Bakit niya paparatangan walang utang na loob? Ang walang utang na loob, tuwiran o diretsang isinasara ang pinto niya sa taong tumulong sa kanya. Di ba? Wala ka naman pinaparinggan. Parang meron eh. Pansin mo din pala. Oo. Generally speaking. Okay. Salbahe ka, Loy. Anyway, so yun, di ba? Tingnan mo, patalon-talon si Gladys. Minsan nag-judge sa Showtime. Tapos tatalon sa Cruz versus Cruz ba yun? Di ba teleserye niya ngayon? Yes. Hanggang bukas. Si Vina Morales. Ano rin yan? Star Magic din yan. So, wala namang problema. Management yon, hindi naman network contract. Yung pinirmahan ni Gladys.
At saka kasi naman talaga, si Gladys yung isa sa OG na kontrabida. Oo. Kakailanganin mo talaga sa mga projects, Oo, di ba? pero alam mo, sa totoo lang, na napanood ko siya sa ABS-CBN na parang binigyan siya ng red carpet treatment. Parang sabi, bongga ni Gladys, nagkaroon ng premium bigla. Oh, di ba? Nagkaroon siya ng parang tumaas yung level niya. Ganun. Ito, di bakit pag Jemmy hindi? Diyosa, ikaw nagsasabi niya. Yeah. Hindi, sinabi ninyo may level pag sa ABS. Oh, meron akong binanggit. Sabi na Wala. naman ni nanay, parang tumaas yung premium niya. Sinabi ko ba yun? Ito, Ay. baka pwedeng pa-rewind doon. Doon Kaya ka hindi ka edit. naiimbita sa mga gala. Bakit kayo na-invite? Na-invite kayo? Basta tumaas yung premium ni Gladys. Oo. Ayun. Kayo. Hoy, pag naman kami, in fairness naman, pag nakikita naman namin si Miss Annette Gospel. Ay, oo. Tsaka Oo. si Miss Joy, no? Oo. Super naman kami, PR. Yes. You don't burn bridges. Exactly. Diba? Basta yan, siyempre maliit lang ang mundo. Tama. Magkakatrabaho pa rin yan. Pero alam mo, healthy naman yan katulad nito, inaabangan na yung collab sa October ng BBB ulit. So meron na bang mga clue kung sinong papasok? Ay, wala pang clue. Oh. Pero alam mo gusto kong sabihin katulad nito, since mga sikat pa o mga maiinit pa yung galing sa PBB, dapat yan pabulusukin na ang career. Lalo na ng GMA. Kailangan pag-ganunin nila. Kasi pag may bago na namang batch yan, malilipat na naman yung atensyon ng mga manonood sa bagong batch. Hindi ba masyado na yung magkadikit? Na parang ngayon pa lang maalagwa, biglang meron na ulit mga bagong housemates. Kaya nga yung sinasabi ko, syempre, kung ano yung gusto ng mga tao, yun ang binibigay ng mga network. Kaya ang gusto ko sabihin sa kanila, pabulusukin na yung karir nila. Katulad sa GMA, si Will Astley, si Dustin, George Ford, si Brent. Pag ganunin na, kasi pag may bago na naman, wala na naman yung attention doon. Kaya nga, Tito OG, nakita niyo ba yun sa yung Women to Watch ng Mega? Oh. Hinahanap si Piang. Nasaan daw? Bakit? Sino ba nandun? Parang tanda ko nandun si Bianca, si Shuvi. Kaya nga, yan ang tanong ng mga fans ni Piang. Nasaan siya? Bakit wala? Bakit wala siya sa pictorial? Akala ko yung bash niya ang pinaka-the best. Bakit siya pang nawala? Alam mo, unang-una, hindi tayo taga-mega para Oo sumagot. nga. Mahirap din pag sinabi kong, bakit natin nahanapin ang wala? Mahirap pag sinabi ko yun. Or pag sinabi kong, bakit kailangan nandyan siya? Kaya ayoko sabihin yung mga ganon. Ipaubaya natin sa mega. Parang sinabi mo din eh. Hindi, ayoko nga sabihin yun. Pero nasabi mo na. Nasabi mo na. Tito OG. I-rewind mo, Tito OG. Hindi I-rewind mo nga. pa. Kasi mahirap naman ko. Sasabihin ko na naman yan. Tapos babash na naman ako ng mga fans. Oo nga, tama. Oo. Pero at least nasabi mo na. Ay, ayoko sabihin yon. Oo. Pero nasabi mo na. Nasabi ko ba? Oo. Kung sakaling sasabihin ko, kaya nga ayoko sabihin yun. Alam mo, sa totoo lang, no, magandang maging motivation ito ni Fiang sa sarili niya na ay gagalingan ko, puusahin ko sa susunod, malay mo mag-solo ako, wala akong kasama. Doon sa magazine cover. Ito kasi marami sila. Pero in fairness, hindi naman lahat ng girls dun sa PBB edition na collab, andyan. Atik lang, wala dyan, di ba? See? So, kumbaga parang selection, kumbaga discretion yun ng editor kung sino yung mga isasama nila dun sa cover. Maganda rin naman yung mga ginagawa ng mga fancy Fiang, ha? Talagang inaano nila yung idol nila na kailangan yung presensya hinahanap nila. Tsaka sila yung nagpapatingkad ng kamalayan o ng consciousness sa mga tao na merong isang Fiang Smith na nag-e-exist sa showbiz. Hindi ka naman sarcastic dyan, Tito OG. Spell. Ay, hindi. Baka naman busy lang Tito OG, si Piang. Sasakal. Baka may racket. Alam mo, kahit anong sabihin ko dito tungkol kay Piang, may ibig sabihin pa rin palagi sa mga fans. So, saan ako lulugar? Dapat nga kayo yung yung pumi-PR, kayo yung
nagbibigay sa amin ng mga detalye tungkol sa alaga nyo. Hindi na nga away kayo. Ay, teka lang. Ang dami nagtatanong. Bakit? Inaaway mo daw ba yung SB19? Dahil? Ay, Dahil hindi, dun sa... Hindi, kay Oliver namang issue yun. Oo. Kay Oliver Carne. Hindi po kami galit, ha? Hindi galit. 18 kami. Oo. Siyempre, pag may kasama kang kachikan, Inaalas ka lang namin Inaalas ka siya. lang namin siya kasi siya yung may issue. Oo, kasi yung iba ang akala, baka daw yun yung concert na hindi mabenta yung ticket. Ano ba? Wala naman, hindi naman natin binanggit Wala, doon. wala. naman sa nabanggit. Inaalas ka lang po namin si Oo, si pero Tito Oliver. correct. Oo. Kasi yung iba din ay, ang sabi dahil na-interview mo yung Bini, kaya parang dun ka nakahilig ngayon, kaya ino-okray mo yung SB19. Hoy, grabe naman. O hindi ako yun, sila yung nag-comment. Open ako sa SB9. Yes. Oo. At Kahit saka isa-isa love ko natin. silang love na love ni diba? Papa O ang SB19. kahit diba? isa-isa silang interviewin ko. Di ba? Dahil, syempre, ang crush natin dyan, si Josh. Oh. Joshua? Ha? Coco? Ibang Josh. Ano Josh Collie? Si Josh ba ang bias mo? Oo, si Josh. Friend namin yan, ni Jen. Hi, Josh. Oo, yan. Ako si Ken. Oo. Naku, magagalit si Chico. Bias din ni Chico si Ken eh. Oh, yan, ganun lang, no? Ano ba? Diyos ko. Love po namin yung SB19 na. Oo. Nagkakatuwaan lang kami nila Tito Oliver. Di ba? Correct, oo. Ay, teka lang, Nay. Oh. Since ikaw, dati kang reporter, di ba? Oh, hanggang ngayon naman, reporter ako. Vlogger na rin. Anong masasabi mo dun sa post ni Congressman Richard Gomez? Paano na ako sa... Hindi. Post. Ah. Oo, hindi post. Ano yun? Oo. Post. Yung tungkol nga dun sa di ba, parang pinost niya yung... Yung pinost si Richard, yung mga tumatawag sa kanya, yung mga text messages. Yung mga humingi sa kanya ng interview. In-screenshot niya, tapos pinost niya, parang kinolage niya yung mga messages. Tapos parang feeling ni Richard, iisa lang, parang meron daw nasunod na kumpas. Parang scripted. Parang scripted daw kasi iisa yung katanungan, iisa yung lapit sa kanya. Kung saan gusto siyang makapanayam tungkol sa issue nga ng flood control project yata yun, o yung Ghost Project, at yung sa kanila ni Magalong, ni Mayor Magalong, di ba? So feeling ni Richard, parang merong naninira sa kanya o sumisikira sa kanya. Merong nagbablock propaganda sa kanya. Okay. Ang masaklap doon, Loy, yung Data Privacy Act, medyo nakalimutan ni Congressman Goma, no? Kasi pati yung phone numbers nakalagay doon. Oo, syempre lahat ng ikaw mismo, pag galit ka sa Inquirer, galit ka sa Philippine Star o sa billionario.com, bobombahin mo sila sa text. Pribadong number yon, hindi naman yun nakalathalang number. Oo, yun na nakalimutan ni Richard. Kaya parang yung ethics committee ng lower house, parang ipapatawag siya para mag-explain kung bakit ganun yung naging reaction niya. Ngayon, yung mga reporter naman, lalo na yung mga broadcaster, sina Noli De Castro, ang sabi ni Noli, bakit hindi mo na lang sagutin yung itatanong nila? Kung pare-pareho sila ng lapit sa'yo, sagutin mo na lang sila. Hindi yan na binomba ka ng iisang message lang. Hindi. Ako naniniwala kasi kung ano yung issue, yun ang itatanong sa'yo talagang reporter, katulad ko. Sabi ni Liza Soberano, nung nagsalita siya, di ba? Abay, binomba ako ng mga tawag o ng mga text messages, baka pwede ako makausap. Lahat. Parang pare-pareho din. Pare-pareho din yung lapit sa akin na baka pwede yung makuha yung panig nyo tungkol kay Liza, bakit kayo naghiwalay, ganyan-ganyan, bakit yun ang sinabi ni Liza. Pare-pareho. Pero hindi ko inisip na parang pinagtutulungan ako Hindi ko inisip kasi reporter din naman ako. Kahit sinong yun din ang lapit ko, baka pwede mahingi yung panig mo. Ganon, yun yata yung nakalimutan ni Congressman Goma. Pero yun nga, pinag-a-apologize siya at hindi natin alam kung mag-a-apologize si Goma. Abangan natin yan. Isa sa mga nakapanayam na isang radio show ay isang tao na nagsasabi na bawal na i-screenshot mo, ipopost mo yung conversation, lalo na at may number. Foul daw yun.
Anyway, hindi ko alam kung saan nanggagaling si Congressman Goma sa kanyang naisip o kung bakit yun ang naisip niya, no? Na parang pinagtutulungan siya. Ako naman hindi ko maisip na gano'n. Kasi talagang matik yun. Pag kunwari si Loy nakabuntis, Ha? binalita na, kunwari lang naman. Tapos nakabuntis ka from Philippine Star, Loy, ito po si ano, baka pwede ka namin makausap tungkol sa na nakabuntis ka ra, magiging tatay ka na. Tapos yung taga-Rappler, ganun din ang message. Lahat yan! Kasi yung issue. Oo, yun. Pero ako sasagutin ko yun. Oo, na ano? I wanna be a mother! Tapos Ay, nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin ng namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan ko yung aking episode gan, pero kayo komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinigyan kayong una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan naman po ngayon nakapost yung aming pong mga escapades naman ni Nanay sa Michigan, sa San Diego, sa San Francisco at sa Corona, California, kung saan po pinalabas ang How to Get Away from My Toxic Family at ang aming pong mga pasyal with our friends from Corona, Sa di September ba? 27 naman ay tuloy na po ang New York show. Wow! At syempre, yung ating Canada screening. Nako. Yes! Lalo na sa Toronto. Yan. Andyan po kami na October 5 to 13. Wow! Tapos sa US ulit, abangan din yung aming announcement dahil marami na nga nakagusto doon. Yes. Ayun na, nagsanga-sanga na, ay kumalat na, word of mouth. Ika Yes. na. Ayun, kaya ang dami nang gustong kumuha ng screening. Kaya thank you so much Thank you po! sa mga nakagusto ng pelikulang para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Yes! Yes. Maraming salamat sa PAL. Yes. The ever reliable Philippine Airlines. Ayan o. Mabuhay. Ayan. Yan yung ating mga magigiting na staff ng Philippine Airlines na laging umaalalay sa akin. Kaya favorite kong PAL. Yes! Yes. Hindi dahil kaharap ko sila ha. Kasi talagang bihirang-bihira ang delays sa kanila. Diba? Saka yung mga cancellation. Saka mabait ng mga ng mga stewardess, Diba? saka ng mga ground. Thank you, Pal! Maraming salamat sa PAL. Kay Cecil. Yes! Cecil, thank you so much. At syempre pa, ano pangalan mo anak? Josa? Yes, maraming salamat po sa lahat po ng mga kapamilya natin din abroad na nagpagpadala sa amin, Tito Oji. Yes, Thank you very much. And gusto ko pasalamatan yung acting sponsor, Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yes. At syempre, Diyos ko, maraming salamat sa Ideal Vision. Kung walang salamin na ganito, Diyos ko, hindi ko makikita yung aking ganda. Ayun. Ayan, at sa Headway Vera Salon, thank you very much. Galing ako dyan kanina sa Headway Vera Salon. At syempre, NB Skin Beauty and Wellness. Oh. Diba? Oh, Diba? ganda, Oh. No makeup look. Powder lang yan, walang liquid foundation. Diba? Kaya, just envy. Yes! Please ask envy na lang. Yes. Ito po yung sa ilalim ang kanilang SOCMED accounts. Okay? Yeah. At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Bibi Gwen. Yo. Ayan. Oo. Oh. Maraming na-touch sa kanya at maraming nakaintindi sa kanya doon sa Chiron Without Sugar. Ooh. Chiron Without Sugar. Chiron? Sa OGDS Inspires po yan, ha? At syempre, naku, maraming naaliw kay Christopher Rojas, kay Gladys Reyes, sa aming panayam sa kanila sa The Issue. Yun. Ayan o, eto o. Sandali muna, bakit umabot dun sa nagsuntukan kayo sa Music Museum pag naganap? Siguro mga bata kami, no? Hindi kami pareho na... Actually, may type kay Claudine. Eh, kaibigan niya yun. So, parang sa kanya humingi ng sa Lolo Nagsabi na... sa akin, Chris, Ano? Oo. So, sabi mo muna si... to be fair naman si Isko. Mabait naman yun. Oo. Nakakabati ako siya. Eh, bakit sinuntok mo? Ilang taong ka na sa showbiz? Sa showbiz, 41 years. Oh, see? Kasi naman 6 years old lang ako nung nag-artista ako sa Little Miss Philippines ako nag-start kasi. Oo. Eh, syempre, nung Mara Clara days, curious lang ako, magkano talent fee mo doon?
Kami ni Juday, naalala ko. Kay Carlos Yulo tsaka sa nanay niya. Talaga? Anong take niyo doon? Like, meron pa si Jake Cyrus at si Mami Raquel Pempenco. Sino pa ba? Julia. Si Julia, Dennis Padilla, and Marjorie Barreto. Anong stand niyo sa ganon? Ako kasi... Late sila bago Ay, hindi! Wala! Huwag mo sabihin yan! Hindi yan totoo! Tayo lang naman. Hindi! Tayo lang Hindi! naman. Dito lang tayo. Iba yung may bravo. Nakakatakot May ka nanonood mag-post. eh. Bakit? Oo. Alam ko na ganito. May mga na-open up. Narinig ko kasi si Tupi. Ano? Iisa sana kay Hindi. Hindi na tuloy. Oh. Kahapon sila ang issue, ngayon naman the issue is you. Ayan po sa aming channel ni Ina Evans. Ayan Yes. At syempre pa, ay nako, syempre wala kami sa tindahan, wala rin ako sa bahay. Yeah. Dahil nandito kami sa bahay ng Yarda Queen. Yan. Diba? Walang iba kundi si Kayarda! Chrissy Villegas. Kayarda! Ang pinandahan. Oo nga sabi ko na sa'yo. Kinabog ko lang yung lipstick mo, Diyos. Diba? Si Chrissy ay mayroong Yarda. Yung Yarda, Yes. ano nga yung explain mo yung Yarda? Yes. Maupo Siyempre, ka ano kaya? muna mga ka-update. Oo. Yes. Okay, anyways, ang Yarda po. Hello mga ka-Yarda. This is your ka-Yarda Chrissy. Ang Yarda po is the everything store. Yes. Ito na, lahat ng mga kailangan mo, gusto mong paninda nandito na sa Yarda. Ang tinaguri ang bodega ng mga bodega. Kaya Ako, naman- Bagsak presyo. Binlog namin ni Mrena yan, Nay. Diba? Nakita mo, Ang mamaloy daming, kung ang gaano daming ba. naku, ang daming na harbat ni Mrena dyan dahil ang mura. Mura, diba? Grabe! Biro mo, mura na, binagsak presyo pa. Correct. 30 to 50% discount. Yes. Oo. Saan ka pa? Saan yung Yarda na yan? Hello mga ka-Yarda, dito lang po yan sa Antipolo. So kung sino ang may gustong pumunta doon, kailangan mag-message lang po sa aming page, Yarda HQ Main. Yarda is HQ Main. HQ Headquarters. Main. Oh, di ba? Yarda Yarda HQ Headquarters Main. Oh, ayan po, Headquarters ayan. ng Iba. Ayan na po yan. Napakaganda pong ano niya, Yes. business opportunity para doon sa Yes. mga gifted sa pagbebenta. Di ba? Alam mo yung pagbebenta, gift yan Nalaloka ako, ang Oo, daming eh. mura talaga. Sabi ko, kumikita pa ba kayo, Chrissy? Oo. Hindi, ito actually is really more on, we want the Filipinos. Wow, may ganda ng lalim, no? Hindi, kasi gusto namin magka-negosyo sila sa sobrang maliit na kapital lang. Kaya nila magnegosyo kasi pwede sa bahay, pwede sila mag-online, pwede sila mag-post sa kanya-kanila na mga Facebook. Para, di ba, kahit yung mga Nakatulong. mothers, Oo. kaya nilang kumita on their So, own. pwedeng kumuha Kasi sa iyo maliit yung mga na kapital na. Kasi meron sila na yung mga mystery box. Halimbawa yung box ang worth para sa kanila is 5,000. Ang babayaran mo lang 2,500. Pero yung laman nun, madalas kesa minsan, more than pa ng 5,000. Yes. So, yung So, mga talagang kung gifted jackpotan. kang magbenta, mabibenta mo yung buong box. Oo, Diba? so ibig sabihin ko, yung mga tambay pwedeng kumita dyan. Oo Kaya naman! katulad ng nasa likod mo, tambay, Pero parang may hawak na bill. O, basta meron lang siyang 10,000, Aha. yun na yun. Yung makukuha niyo sa amin worth 20,000, magbabayad lang siya ng 10,000 sa amin. Kasi 50% off na. Diba? Oh, ito yung mga diapers milks ha. Talagang magbibenta to ha. Bentables to. Yeah. Kaya yun, Ayan. sobrang happy kami to share na we are open sa lahat ng ating mga gustong magnegosyo, mga wholesalers sa maliit na kapital. Kayang-kaya mo magnegosyo sa oo. maliit na puhunan lang. Oo, alam niyo, ito, kaibigan namin ito eh. Oo. Tumitingin-tingin lang ako ng lupa dito, tapos tinawag nila. Diba, Ihingi neighbor? ako. Neighbor. Ihingi ako. Naku, Diyos ko. Paihingi naman, oh. Buti na kilala nila ako. Diba? Doon na nagsimula ang aming friendship ni Chrissy at ni Charles Adano. Yes. Oo. At ang tagal mo silang hindi nakita. Oo, diba? Ilang years, Naku, diba? oo nga, nakakaloka. Malaki pinagbago nito, ha? Yes. Ang dami-dami na nila dito, mga vintage cars. Yes. Ayan, oh. Diba? Kaya thank you so much, Chrissy. At Thank ang mga you. kayarda, ito ng chance niyo. Kung gusto niyo Yes. mahanap buhay sa halagang 10,000. Tapos kikita rin kayo ng 10,000. Diba? Aba, kumuha na kayo sa yarda.
Pwede pa nga mahigit kasi minsan na yung mystery box may laman na cellphone, Yes. tablet, gadget. Wow, diba? Pero hindi, ano yun hindi sure. Kumbaga, sortihan. Pero 80% bumabalik sa kanila kasi nga more than dun sa actual retail price yung kanila nakukuhang amount or value dun sa box. Kaya maraming salamat sa inyo ha. At ang sarap-sarap ng luto ni Mami Betty. Yes! Yung kanyang manok. Yes, Hainanese chicken tsaka yung patatim. Patatim ay died for. Para Diba? patay kumakain sa fine dining. Ang sarap. Yes. Kailangan pa naman kami ng cook ngayon, Tito Orgy. Ha? Uy, wag mo nga kagawan sa amin si Mama Betty. Priceless yan, hindi mo yun maaabot. Ayaw niya daw sa Batangas, Josa. Ayaw ng forte. Ayan. At syempre pa, maraming salamat pa rin sa ating sponsor dyan sa New York. Si Maring Rose Santos ng Miss Rose. New York ng We love White House you. Cares. Yung mga NCLEX passers dyan, lalo na kung meron talaga kayong US visa na, Yes. ay andali nyo makaka-penetrate dyan sa New York. Mag-PM lamang kayo sa White House Cares. Yes. Legit yan. Dahil kumari ko ang may-ari niyan. Tama. Oo, ha? At syempre maraming salamat sa Beauty Binary. Ay, Namimiss ko na yung restaurant na yan sa nakakalokang restaurant na yan sa Ang sarap. Angeles City. Doon mismo sa Beauty Derm Building. Yes. Ni Miss Ray Tan. Yes! Diyos Tapos ko. andun din yung Ang English sarap-sarap ng venue, Oo. yung mga luxury bags. Correct. Tapos andun din yung Audrey bags. Oo. Diba? Yung mga Oo. genuine leather na bags. Ay, Diyos ko, pumunta kayo dyan. Diyos ko, napaka-accommodating ng lahat ng staff dyan. Tama. At napakasasarap ng mga pagkain sa Binary. Diba? Imagine mo, yung layo na yun. Gusto kong pinupuntahan. Tama. Kasi ang sarap hechos. True. Ayan Ako na nagsabi, hechos. Masarap po. Oo, ayan ha. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay sabing, Every kissing is a blessing! Alam ni Chrissy! At syempre, Chrissy at mga kayarda, ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na, dali! La 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 la. Ichika mo na, dali! Mga kayarda! La 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 la. Ichika mo na, dali! Nanonood ka ba lagi dito talaga, Chrissy? Oo! Anong ending? Kayarda! Ano ba yung ending? Ay, hindi ko alam. Ay, nako. Sige mo na dali. Ano ba yan? Ay, totoo na. Diba? Sabi ko sa'yo, nasa ilalim yung ulo eh. Kayarda! Baka pumasok dyan ang mga kayarda! Ayan Ako merong Ay, si Mami Betty. Kaway ka siya, Mami Betty. Si Jack, nag-Harvard, Keleng. Nag-Harvard, Keleng. Huli ah! Nagpapaano nga yung QR code na. Kaloka kayo. Ay! Tama na! Nakakatatlo na!